Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Lejo Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Salmo chapter 77, verse 11 and 12. Ang sinasabi dito, Panginoon, aalalahanin ko ang inyong mga gawa. Gugunitain ko ang mga himalang ginawa niyo noon. Iisipin ko at pagbubulay-bulayan ang lahat ng inyong mga dakilang gawa. Ang katapatan ng Diyos ay nangangahulugan na ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang kalikasan. Tapat sa kanyang salita, nangako ng kaligtasan sa kanyang mga tao at tutuparin ang kanyang mga pangako magpakailanman. Siya ay karapat-dapat sa walang hanggang pagtitiwala, gaano man kahirap ang kanyang mga pangako. Walang anumang bagay sa langit o sa lupa ang makahahadlang sa Diyos sa pagtupad ng kanyang mga ipinangako niya sa kanyang bayan sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang pagiging mapagkakatiwalaan ng Diyos ay dapat maging isang mahusay na mapagkukunan ng kaaliwan at lakas para sa mga tao ng Diyos habang sila ay paulit-ulit na nabigo at dumaraan sa mga pagsubok at pagdurusa. Ang kalawakan ay nilikha ay tumuloy sa yawak ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga tao sa kaligtasan. At sinasabi ng awit chapter 36 verse 5 na ang katapatan ng Diyos ay umaabot hanggang sa langit. Sa madaling salita, ito ay nagpapatuloy hanggang sa kawalang hanggan. Sa pagsasalita tungkol sa katapatan ng Diyos sa kanyang tipan, sinasabi sa awit chapter 103 verse 11 na ang katapatan ng Diyos ay may hahambing sa kadakilaan sa layo ng langit mula sa lupa. Ito ay umaabot sa laki ng kanyang pagpapatawad sa tipang ito. Ito ay kasing layo ng silangan mula sa kanluran. Ang kalawakan ng sansinukob ay nagiging isang tiyak na garantiya na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako ng kaligtasan. Ang katapatan ng Diyos ay sa kanyang mga tao ang dapat na maging pangunahing motibasyon para sa ating katapatan sa kanya. Hinihikayat ng Hebreo chapter 10 verse 23 na ang mga mananampalataya ay hawakan ng walang pag-aalinlangan ang pag-asa ng mabisang gawain pagkasaserdote ni Kristo para sa kanila sapagkat ang nangako ay tapat. Ang katapatan na ito ay nagpapakita ng sarili sa gawaing Kristiyano at ng pag-udyok sa isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa at nakagawi ang pagtitipon sa ibang mga mananampalataya para sa pagsamba. Hindi maiiwasang ang mga mananampalataya ay mapatunayang hindi tapat habang nagsisikap silang isabuhay ang ebanghelyo. Sa kabutiang palad, tayo ay pinasisigla, tapat dahil hindi niya maitatanggi ang kanyang sarili. Dahil sa katapatan ng Diyos sa atin kay Kristo, ipinagtatapat natin ang ating mga kasalanan, gaano man tayo kadalas mabigo at magkasala. Ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang tugon at sa nagsisisi na nagkukumpisal. Sa huli, ang katapatan ng Diyos ay nag-uudyok sa ating itapat na pamumuhay habang nananabik tayong umasa sa pagkabalik ni Kristo. Isang araw ang tapat ay lilitaw sa mga ulap at isasagawa ang huling pagkabanal sa paglilinis ng kanyang mga tao. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.